lotto numbers. Kaya stay tuned. Okay, halikan para may swerte yung mga, Oo. mga loto tickets nyo. Okay, pag-usapan muna natin para sa mga kapakanan ng mga senior citizens na nakikinig sa atin at yung mga nag-aalaga sa inyo, no? Magpapakwento lang tayo sa Department of Health tungkol dun sa mga bagong alituntunin nila pagkabibili ng gamot ng mga seniors, ano? Makakapanayam natin si Ang spokesman ng Department of Health, si ASEC Albert Domingo. Good morning po and welcome back po sa Sapol DWIZ. Good morning, magandang umaga Jarius and Relza, magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Thank you very much for your time. Ano po yung bago niyong alituntunin, sir? Hindi na kailangan nung purchase booklet ngayon pagkabibili ng gamot ng mga seniors? Tama po yun, Jarius, no? Nung ating December 23, lumagda ang ating Secretary of Health Teodoro Herbosa ng Administrative Order 2024-17 kung saan linagay po ng DOH, inalis na yung requirement ng pagpakita ng isang purchase booklet para makamit ng ating mga senior citizens ang 20% discount sa mga gamot. Ang kailangan nila lamang pong ipakita, dalawang bagay. Una, ang ating ID, senior ID or kahit na anong government ID na may birthday. At ikalawa ay ang reseta po ng doktor. Okay, yung reseta ng doktor, kailangan physical na reseta o pwedeng nasa cellphone lang? Halimbawa, sa mobile phone, pinadala yung reseta. Pwede rin yun? Pwede rin po, kasabay na rin ng ating paggamit ng mga prescriptions na may QR code, yung mga ini-issue po ng mga doktor na electronic prescription verifiable, pwede rin po yun. So, tatanggapin na ngayon yun. Na-inform na lahat ng mga mga botika, mga drugstores tungkol dito sa bagong patakaran? Opo, Jarius, no, ang ating dissemination has been widespread. Ora mismo nung araw na yon, noong December 23, talagang nag-viral siya. Nag-release rin kami ng copy ng ating administrative order. At the same time, officially, nagkaroon ng dalawang publication. Yung pinaka-recent na nakita ko, December 27, sa page B12 ng Philippine Star. Nakapublish po yon. And even earlier than that, there was a smaller periodical. Apologies, I forget the name right now. Pero na-publish rin po siya. So, kumpletong-kumpleto po yan dun sa ating mga publication and dissemination requirements. Okay, very good. Kasi ang inaalala lang mga seniors, baka kung ano pag hingin sa kanilang mga papeles kasi nahihirapan na nga dati doon sa pagkasasabihin ito lang kasi yung reseta mo. Sabi rito, 30 tablets ito, tapos hindi ka makabili, gusto mong magdagdag or hindi ka makapagdagdag doon. Halimbawa, may lakad ka, mag-abroad ka, hindi mo mapunuan yung yung mga ganun tapos sasabihin, baka sobra ka na nabili nito, yung mga ganyan paano mangyayari doon? Who will check that now? Yes, actually tama kayo nun, Jarius, no. Meron pa rin kaming reports na nakukuha ngayon na hinahanap pa rin yung purchase booklet. Kahirap-hirap nga, nakakalimutan o kaya nasira, nabasa, hindi sinadya. So, sabi nga ni Secretary Ted, hindi naman nakalagay kasi sa batas talaga na requirement. When you say batas, Republic Act, wala dun sa Expanded Senior Citizens Act yung requirement ng purchase booklet. Naidagdag lamang po yun ng mga bandang 2012 nung sa nagsulat during then nagkaroon ng requirement sa DHAO. Yun lamang po yung kinorek. Kung sino po yung magbabantay, kung meron po tayong mga lolo't lola, mga seniors na hinahanapan ng purchase booklet, pwede po kayong tumawag sa FDA Action Center. Ang mga telephone number po ay 8857-1900, local 1000, 2184, 2185 or 2186 o kaya ay telephone number 8842-5635. Yan po ay mga Metro Manila number sa area code 2. Pakiulit lang yung mga numbers, please. Opo, ulitin ko po. Yung ating trunk line is area code 2, telephone number 8857-1900. Ang mga local number ay 1000, 2184, 2185 o kaya 2186. Tapos meron rin pong direct line, area code 2, telephone number 8842-5635. Okay, thank you po, ASEC Albert. May isa lang po akong concern kasi nabalita din and some
May post din po sa social media, at least 2 pong cases, isa sa Rizal and isa sa Laguna, na meron pa rin pong mga butika na hindi po pumayag na pagbentahan or bigyan po ng discount yung mga senior. Ano po ang may harap po ba sila na penalty dun sa butika? Opo, meron po yan, no? So, una sa lahat, hinihikayat natin ating mga senior citizens na nagkakaroon nga ng inconvenience na gano'n, na pakitawagan po yung mga number na nabanggit natin. Titignan ko ngayon yung kopya ko ng Republic Act 9994. At ito ho yung mga nakalagay na parusa to any person who refuses to honor the senior citizen card issued by the government or violates any provision of the Senior Citizens Act. Ito ho yung mga parusa. Para sa unang violation, pwedeng makulong of not less than 2 years but not more than 6 years. Tapos merong multa na not less than 50,000 pesos but not exceeding 100,000. Mabigat yan, ha? Tapos for any subsequent violation, merong pagkakulong ng not less than 2 years but not more than 6 years. And may kasama na multa na mula 100,000 pesos na hindi lalampas sa 200,000 pesos. Yun po ang mga parusa na pwedeng kaharapin. Tapos hindi ho pwedeng sabihin na, ay ano naman kami, inaantay namin yung memo mula sa upper business namin, upper manager namin. Ang sabi ng batas, if the offender is a corporation, partnership, organization, or any similar entity, the officials thereof directly involved, such as the president, general manager, managing partner, or such other officer charged with management of the business affairs shall be liable therefore. Nako po, yung mga pharmacy manager, ha? Magiging liable po kayo pag di sumunod sa batas. Okay. Sige. So, does this go also for PWDs, persons with disabilities? Same benefits kasi, di ba? Yung PWD po, Jarius, inaaral pa namin kasi hiwalay po na batas yan. Ito Okay. pong ating ginawa, pansamantala, ay para sa senior citizens po lamang. We are looking into the PWD discounts and the availment kasi ibang batas po siya. Okay. On the side of the drugstores naman, sinasabi nila kasi abusuhin daw yung pribilehyo, bibili ng napakaraming gamot ng senior, tapos ibebenta uli. Nakakuha na ng 20% discount, tapos i-resell naman. I-over niya dun sa sa kailangan niya bilhin, wala namang booklet kasi na halimbawa sasabihin kasi nakaano diyan sa booklet na good for 1 month itong everyday itong iniinom mong medication, tapos bibili ka ng sobra. Opo, actually, Jarius, ang binago lang natin is yung requirement na magpakita ng booklet. Pero yung 1 month maximum supply, nariyan pa rin ho yun. Hindi ho nawawala yun. So yung sinasabi ho ng mga drugstores, tracking mechanism, meron naman po yan sa ating reseta. Bilang isang doktor at bilang DOH official rin po, pinapaalalahanan ko ang lahat ng aking kapwa-doktor. Ang isang kompletong reseta ay nakasulat po kung ilang kapsula, tableta, bote o siringgilya ang pwedeng ibenta o dispense ng drugstore. At kapag ito ho ay nakita ng isang pharmacist or pharmacy assistant at nakapagbenta na ho, dapat binabawas niya dun sa nakasulat. Pag tinignan niyo ho yung mga reseta, meron kami dun ba nakalagay, take 1 tablet a day. O kaya, lalagyan namin yung pangalan. For example, paracetamol, 500 milligrams, capsule or tablet, tab. Tapos lalagyan namin ng hashtag siya, pero pound sign, hashtag, tapos nakalagay 10, kunyari. Ibig sabihin, 10 tableta lamang ang pwedeng ibenta po sa ating senior. Dapat binabawas yung numero dun sa 10 kada visit at pag naubos na, pag 0-0 na, hindi na pwede gamitin yung reseta na yun. Kailangan kumuha na ng bagong reseta. Yung Correct. tablete. Tama yun, Jarius. Actually, ang sinasabi ng DOH dito, bakit natin pinasa sa mga senior yung tungkulin na mag-record samantalang nandun naman yung sa reseta? So, dapat po ang ating mga drugstores and pharmacists yung proper handling nung prescription. Aha, okay. Oo. Para hindi naman, ang problema kasi pagka nawala yung babalik ka sa doktor mo, yun ang iniiwasan kasi panibagong bayad yun, panibagong mamamasahe ka, panibagong effort, ganun ang inaalala.
Kasi hindi naman ganun tama kadali. kayo doon, Ka Jarius. Ako, speaking naman as an anak ng senior citizen, totoo po yan. Meron rin talagang cost, pero titimbangin ho kasi natin mga lolo't lola, alin po yung mas magastos? Yung bumalik para sa bagong reseta na kaya naman ho kayo pinababalik dahil gusto rin ho kayong makita ng doktor at timplahin ang gamot ninyo. Dahil baka mamaya, nagbabago, lalo na yung mga gamot ng senior, for example, para sa mga may demensya. Nanay ko ho may demensya, maya tinitimpla ng neurologist yan. So, hindi mo pwedeng bigyan ng forever na reseta yan. At the same time, sigurado po kami, mas malaki yung gastos kapag hindi nyo nakukuha yung diskwento nyo dahil wala kayong booklet. Correct, oo. Thank you. May tanong ka pa, Miss Relza? Or, ano? Bukod po dito sa mga pagbabago sa senior citizen na booklets, meron pa po kayo bang other plans for 2025 para ma-improve po yung mga benefits ng ating seniors? Opo, magandang tanong po yan, Relza, no? Sa ating sa panig ng Department of Health, patuloy yung ating pagtaguyod ng sinasabing primary health care. Yung bang nasabi ho namin na bagong urgent care and ambulatory service centers or bukas centers. Ito ho ay mga health center na ang namamahala ay mga DOH hospitals. Nung natapos ang taong 2024, nakapag 42 tayo. This year, paparamihin pa yun. We're aiming as high as, I think, 75 or so nationwide. Kasi napansin ho namin, patok na patok yan. Maraming mga seniors nagpupunta ho doon. Ikalawa, sa panig naman ng PhilHealth, ako po speaking as the spokesperson of the chairman of the board, si Secretary Erbosa, yan po yung sinasabi na dapat magpakitang gilas ang PhilHealth ngayong taon. Di ba? May usapin na bakit nawalan ng subsidiya, marami namang pera. Kasi nga, dapat yung perang nasa bangko, ilabas at ibigay, ibayad sa benepisyo ng mga tao. Yun yung pressure ngayon na nangyayari at gusto natin pataasin ang benepisyo this year. Okay. Ano itong 75 na sinasabi nyo? Pakiulit lang, please. Opo, yung 75 na target, meron ng 42 na constructed, no? Ito po yung bagong urgent care and ambulatory service centers or bukas centers na mga primary healthcare centers ng DOH. Nationwide po yan. Ang namamahala sa kanila is mga DOH hospitals. Tapos magiging 75 kanyo, no? Yes, yun po yung next target natin. Although baka dumami pa doon, pero for now, yun ang manageable number natin. Mga government hospitals lang ito. General hospitals lang. Ano po siya, Jarius? Hindi siya hospital per se. Ano siya? Parang outpatient department. Yung mga pinupuntahan natin na ayoko magbanggit ng brande. Pero yung mga may diagnostics, parang ganun siya. Pero gobyerno nagpapatakbo at DOH. I see. Okay. Sige, thank you very much Asek Albert dito sa mga balita mo. Nakakatuwa naman. Good news ito para sa mga senior citizens. You are most welcome, Jarius and Relza. And magandang umaga and Happy New Year po sa lahat. And same to you. God bless you. Once again, that was the spokesman of Department of Health, ASEC Albert Dominguez.